yung si Congressman Marcoleta, hindi mananalo yan. Ganun ba sabi? Hindi mananalo yan kasi kung ibig niya kasing sabihin, akala niya siguro, wala na ako sa panig ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, opo. Hindi ko nga alam kung bakit niya sinabi yun. Kasi kanya, pag sinabi mo yung mga kay Duterte, hindi kakayanin yan eh. Maswerte na yan kapag yan ay nakakuha ng boto na 4 na milyon. Kasama na ang iglesia. Hindi ba si Larry Gadon palagi niya sinasabi, bobo kayo eh. Opo, totoo yun. Doon sa sumikat eh. Alam mo, lumilitaw siya yung bobo eh. Ngayon, napatunayan ko na bobo siya. Sinabi niya 4 million. Hindi pala marunong sa math eh. Hindi niya nakakita, may zero yun eh, 40 million yun. Ganun no? 40. Wala natin yan. Hindi, bakit? Bakit niya ikukonclude na? Bagamat hindi niya sinabi ron. Bakit? Ibig ba niya sabihin si Pangulong Marcos galit sa akin? Hindi totoo yun. Opo. Baka hindi niya alam. Siya kapag nakita ni Pangulong Bongbong yan, marami pagkakataon magkakasama kami, hindi man niya pinapansin yan eh. Opo. Ngayon, iniisa-isa ko ito, Jen. Kasi konektado eh. Konektado, pinipilit nating idiin sa kanila. Kaya sinabi ko nga eh, yung dalawang nagsalita, naipaliwanag po na itong malaki pong pagkilos na ito eh, kinakatawan niya po yung pinagsama-samang mithiin na tayo po ay magkaisa upang matugunan ang problema ng ating bansa. Hindi mo bababasa, ilang milyon ba ang gusto mo pang makita para magising ka sa iyong pagkakaidlip? Kung hindi man bangungot yan. Sabi daw nung isang dating senadora ko, minority lang. Kahit na medyo marami ang bilang sa isang pagkakatipon, pero sa totoo, minority pa rin yung mga yan. Nananatili kayong minority? Nananatili niya kayong minority pa rin kung ang pag-uusapan ay bilang ng tao sa Pilipinas. Nakalimutan siguro ng dating senador na yun din. Opo. Yung napatala sa Biblia na ang kalaban niya daang libo eh. Si Gideon ko. Buhay ni Gideon niya. Medyo kinakabahan nga si Gideon eh. Opo. Alam mo naman ang kasaysayan doon. Nasa avatar mo yan. Opo. Pinabawasan pa nga. Sabi niya, kaya lang si Gideon, talagang nasa panig naman ng Diyos eh. Opo. Magdirect kaya ba talaga eh. Pumutao lang din. Siyempre medyo may pakiramdam mo yan. Kinakabahan din naman sapagkat daang libo naman ang kalaban. Ang sa kanya naman wala pa yata ang 1/5 nung... yung bilang ng kalaban nila ko. Ngayon, gusto niyang dagdagan. Sabi ng Diyos, masyado kang marami. Marami pa niya yan. Masyado marami. Siguro nabigla sa, Diyos ko po, 2,000, ito lang po yung sa akin, 1/5 pababawasan. Hindi, bawasan mo. Maraming kaparaan ang binigay ang Panginoon Diyos yan eh. Kung di ako, sabi niya, sige, sabihin mo sa kanila, yung gusto nang umuwi, pauwiin mo. Nung sinabi niya, yung sinong gustong umuwi, ang daming umuwi. Punasan din. Teka muna. Pinatira pa. Okay na po ba ito? Hindi, testingin mo ba? Painumin mo sila dyan sa ilog. Kung paano uminom sila. Kapag ka uminom, parang aso, tanggalin mo yun. Nabawasan na naman. Napakaraming umiinom, kumakahuli. Hanggang sa matira 300. 300 na lamang. Tama kayo ko. Sabihin mo dyan sa kung sino man yung dating senador na yan. 300 na lang ang humarap laban sa 100,000 kalaban. Anong nangyari? Nagsitakbo lahat yun eh. Tama kayo, Kong. So, hindi mo dapat maliitin yung malitang bilang, Kong. Ano? Ako sinasabi ko lang naman yung napasulat din. Wala naman akong ibang sasabihin. Ayun. Nelson. Siguro mo naman yung isa pang senador. Dalawa na yan din. Meron pa ba? Babae yung sinasabi. Ito, lalaki eh. Magra-rally din kami, sabi. Gusto ko mag-rally nga. Sa EDSA daw sila eh. Sige nga, magkaalaman nga tayo. Tignan natin kung kaya din nila, no? Diyos ko. Kayo, puro tangka kayo. Wala namang problema kung mag-rally ka. Meron nga nag-react din eh. Kaibigan ko eh. Opo. Kilala mo si Larry Gadon. Opo. Pinadala lang naman sa akin eh. Opo. Pinadala sa akin. Hindi ko napapasahin, medyo... Pero sa gist niya, yung si Congressman Marcoleta, hindi mananalo yan. Ganun ba sabi? Hindi mananalo yan kasi kung ibig niya kasing sabihin, akala niya siguro, wala na ako sa panig ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, opo. Hindi ko nga alam kung bakit niya sinabi yun. Kasi kanya, pag sinabi mo yung mga kay Duterte, hindi kakayanin yan eh.
Maswerte na yan kapag yan ay nakakuha ng boto na 4 na milyon. Kasama na Oo. ang iglesia. Ba? Oo. Oo. Itong analysis niya, tingnan mo kasi yung dating chief ng police, PNP, General Eliazar, kanya. Opo. Yan, sinuportahan ng iglesia. Tingnan mo, umabot lang siya ng 10 milyon. Opo, Eliazar, tama Di kayo. ba? Opo. Last elections po, oo. Hindi ba si Larry Gadon palagi niya sinasabi, bobo kayo eh. Opo, totoo yun. Doon sa sumikat eh. Oo. Alam mo, lumilitaw siya yung bobo eh. Opo. Kaibigan ko ito eh. Totoo. Last elections eh, lagi kayong magkasama rin yan. Kaibigan ko naman yan. Hanggang ngayon, Hindi ko nga malaman kung bakit siya nagsalita ng ganito. Opo. Ngayon, napatunayan ko na bobo siya. Sinabi niya 4 million. Hindi pala marunong sa math eh. Oho. Hindi niya nakakita, may zero yun eh, 40 million yun. Ganun. 40. Iwanan natin yan. Tama. Di ba? Di ako naman, minsan, alam mo minsan, si Atty. Larry Gadon ko ngayon, yan. Unawain na lang natin ko. Hindi, bakit? No. Bakit niya i-conclude? Bagamat hindi niya sinabi ron. Bakit? Opo. Ibig ba niya sabihin si Pangulong Marcos ay galit sa akin? Hindi totoo yun. Opo. Baka hindi niya alam. Siya kapag nakita ni Pangulong Bongbong yan, maraming pagkakataon magkakasama kami, hindi man niya pinapansin yan eh. Ganun ba? Oo, maski na nung gangampanya kami, maski na ngayon. Si Pangulong Bongbong, alam ba, nagkita kami sa isang piging o kaya sa ano. Pag nakita niya ako, magagalit, pupunta, nagbubulungan kami. Oo. Baka halimbawa, isang araw magkita kami. Halimbawa, bubulungan ako halimbawa. Huwag mo na kang pansinin si Larry. Bakit? Kalaban ko ba ang Pangulong Marcos? Ay, hindi. Wala ako sinasabi laban sa nakita mo yung rally na yun, sinuportahan pa nga natin. Totoo Ibig mo. sabihin, binigyan natin ng diin na yung kanyang opinion tama. Tama po yun. O, paano mo sasabihin na tayo'y laban doon sa opinion ng Pangulo? Yun na po ang di matanggap ng marami kong Yung opinion niya sa atin ay tama. Tama. Kasi naman talagang Kaya sa tama mga po. kasamahan niya, mali yan. Baka siya magalit ngayon kayo. Ikaw naman kanya ganun. Bakit sinabi mong 4 million? Hindi mo bakit? Kalaban ko ba si ang Kadante ang tawag sa akin ng presidente? Kasi nga, kaya ako sinasabi ito, nung minsan nabubulungan ako. Nung magkita kami sa Papi, yung kanilang anniversary. Po yung mga yung publishers. Opo. Ang sabi niya, nakita niya ako sa audience. Kadante is here. The defender of congressional traditions. Yes. Alam mo, Kadante, kanya, pinapanood kita. At masaya ako pag napapanood kita. Bakit sasabihin ngayon ni Larry Gadon na tapos nung ako'y bumaba, binulungan na naman niya ako. Pinagtulong-tulungan ka. Oo nga po eh. Mga ganyan lang naman ang ano dyan. Totoo. Ang iba kasi kung pinipersonal, kung kapag hindi kayo kasang-ayon ng kanila, akala nila, kaaway na kayo ng mga taong kanilang pinaglilikuran. Baka magtakas siya. Umatras si Manong Chabit. Tama. O baka hindi niya alam kung anong binili ni Manong Chabit. Ba? Secret, di ba? Kanino po may binilin, Kong? Secret. Nabulungan din Baka magtaka siya. Akala niya 4 million. Hindi niya nakita yung zero na nakatabi. 40 ho yun. 40. Well, dito siguro mauunawaan na ng ating mga kabayan ko. Kasi yung, aywan ko ba, meron ho pa rin mga, kakaunti na lang naman ko, konti na lang, itong mga bumabanggit na pumupuna. Hindi mo talaga mauubos yan. Totoo, we cannot please everybody, ika nga, no? Di ba? Opo. Pero sagutin na rin natin ko, baka para at least may tama naman yung ilang mga followers nila. Sabi nila, akala ba namin walang bahid ng politika? Bakit nagsalita si Kong Dante, dyan sa inyong napag-itipon na yan, prayer rally, di ba politiko si Kong Dante? Ganun ang kanilang insinuasyon, Kong. Paano ba natin sasagutin yung punto nilang yon? Diyan, siguro hindi nila napakinggan kung paano ako in-introduce. Yan, tama po. Sana maging sensitive sila. O, sana pinakinggan nilang mabuti. Doon po kanya, doon sa kawalan ng rule of law, ay ipapaliwanag po ng ating kapatid na abogado. Yeah. Si Edwin Sabala po yun, Kong. Si kapatid na Dante Marcoleta. Diyan ang partisipasyon ko doon, hindi bilang congressman. Opo. Nandun ako sa tawag ng pamamahala, Opo. ng pagkakaisa. Naatasan ako na ipaliwanag ko yung parte na kung saan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga proseso tungkol sa rublo sa batas. Iaambag ko yung aking nalalaman tungkol doon. Tama At sa po. dami naman ng nag-comment na positibo, na kung i-discuss ko ngayon, baka tatlong araw hindi pa tayo matapos. Tama kayo, Kong. So, dapat nakita nila,
Hindi yung aking pagiging congressman. Kaya nga pati yung pagpapakilala sa akin, hindi man lang binanggit na congressman. Para maunawaan nila na ang participation ko doon bilang gaanib Abogado. na abogado. Opo. O kung hindi pa nila maintindihan yun, Kaya nga, Bahala na po kayo. ang naging topic nyo doon po, ngayong usapin, ukol sa rule of law. Oo. Yung pagkapatupad ng mga batas. Ano ha? Ipaki-expound nyo nga po, Kong, yung punto na, ang impeachment process ay nasa konstitusyon yan, nasa batas naman yan. Bakit pa ang dating ba, parang sinasagkaan ba natin ang impeachment process? hindi ba binanggit ko ron, sabi ko, ang Iglesia ni Cristo kahit kailan hindi tutol sa impeachment. Yun, tama Paano po, mo Kong. tututulan ang isang mekanismo na nakasulat mismo Opo. sa saligang batas? Ang impeachment ay yung proseso na nakalatag sa saligang batas kung merong problema Ayan. doon sa opisina ng isang tao na gusto nilang impeach. Aha. Maraming impeachable officers. Tama ang po, Pangulo, ang pangalawang Pangulo, Aha. ang mga Sa COA, ang mga miyembro ng independent commissions katulad ng COA, ng COMELEC, yan, opo. at saka ng Ombudsman. yung ombudsman at saka yung civil service. Civil Service at ganun Commission, din opo. yung mga miyembro ng Korte Suprema. Yan, opo. Kung halimbawa, merong problema doon, hindi mo siya kaagad maaalis eh. Hindi mo pwedeng alisin. Halimbawa, dinimanda mo yung impeachable officer. Kriminal halimbawa. Hindi mo rin siya maialis kasi isa lang ang paraan para alisin mo siya. Ito yung impeachment. Ngayon, gusto kong ipaliwanag. Doon pa lamang sa paraan ng paghanap ng di umano Opo. ay mga ebidensya para sa i-impeach, nagsimula nga sa mali eh. Ayun, opo. Isip-isipin mong susuriin mo yung confidential funds nang hindi mo naman sinuri yung iba. Hindi ba? Opo. Kailangan suriin mo rin para sa ganun makita nila na wala kang kinikilingan. Eh doon pa lang sa ginawa nila na tinarget lang nila isang opisina, labas doon sa... ang dami, mga 400 nga yung sinabi ko eh. Paano mo ngayon pananatilihin na yung ginawa mong pagsusuri at pag-iimbestiga ay walang pamumulitika? Dito nga magkakaroon ng bahid rito eh. Doon pa lang sa aspeto na yun. Hindi nakatanggap-tanggap yun eh. Pero hindi daw ba, Kong, yun ang abi